Binasag na ni Catherine Bernardo ang kanyang katahimikan hinggil sa estado ng relasyon nila ni Daniel Padilla. Sa isang Instagram post nitong Huwebes, kinumpirma ni Catherine na hiwalay na sila ni Daniel. Makikita rin sa mga larawan ng naturang post ang pagsasalaysay ng aktres hinggil sa long-term relationship nila ni Daniel. Sabi ni Catherine, 21 years na siya sa industriya kung saan 12 taon daw dito ay bilang one half ng Katniel at 11 taon bilang someone na totoong nagmamahal kay Daniel kahit sa likod ng kamera. Hindi man niya idinitalya ang dahilan ng kanilang breakup. Sinabi ni Catherine na nagtapos ito nang may kasamang respeto sa isa't isa. Naglabas na rin ang pahayag ang kapamilya star na si Daniel Padilla hinggil sa kumpirmasyon ng hiwalayan nila ni Catherine Bernardo. Ayon sa inilabas na pahayag ni Daniel, isang malaking biyaya raw ang naging pagmamahalan nila ni Catherine sa loob ng 11 taon. Kahit nahiwalay na sila, ang alaala raw ng kanilang pagmamahal ay laging babaunin ni Daniel Padilla sa kanyang puso at magsisilbing liwanag sa madilim na araw. Nagpapasalamat din sa Katniel fans ang kapamilya aktor dahil sa pagmamahal nila sa kanilang Catherine. Magiging mahirap daw ang lahat, subalit kailangan itong yakapin. Samantala, maraming fans ngayon ang nagsasaktan sa paghihiwalay ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla matapos ang kanilang 11 taong relasyon. Bukod sa pag-splak ng tungkol sa hiwalayan, may mensahe rin si Catherine para sa mga fans nila ni Daniel. Nitong huling araw ng November, binasag na ni Catherine at Daniel ang kanilang katahimikan hinggil sa estado ng kanilang relasyon. Tayo nga po, mga kapatid na si FMers, ay binulabog po talaga. Ito'y pambubulabog po talaga ito. Kagabi, nang magpahayag na po ng kanyang personal na emosyon, si Catherine Bernardo na sinunda naman ng pahayag din ni Daniel Padilla. Di ba? At lahat po ay nawindang talaga. Dahil pagkatapos po ng mahabang panahon na sila'y inuulaol ng mga katanungan, ngayon lamang po sila talaga naglantad ng katotohanan. Inilabas na po namin dito sa Christy Per Minute at sa SNN ang katotohanan na tapos na ang kanilang relasyon. Pero wala pa rin tayong naririnig mula sa kanila. Wala pong sino mang nagsasalita mula sa magkabilang kampo. At kagabi nga po ay eto na. Talagang chapter closed. Romel? Ito na nga ang ating pinakahihintay at lumabas na po ang katotohanan. Binasag na nila ang kanilang katahimikan na talaga sila lang at sila lang talaga, walang nakialam, nilabas nila kung ano ang totoo. Ito na, namulat naman, huminto ang mga tao na nagluksa sa kanilang mga online. Wala nga raw pasok ngayon, walang pasok ngayon, national mourning. Iba talaga ang Katniel. Alam mo kung saan ako talaga, dito kay Catherine, kung saan ako nabagbag damdamin ko, nung sabihin niya yung kalahati halos ng kanyang buhay ay inilaan niya sa pagmamahal kay Daniel Padilla, kay DJ, na wala siyang anumang pinagsisisihan. Dahil dito sa mundong ginalawan nilang dalawa bilang personal na nag-iibigan, dito siya natuto ng lahat-lahat ng dapat malaman ng isang tao sa pakikipagrelasyon. Ang tunay na pakahulugan ng maging maligaya, masaktan paminsan-minsan, dito niya talaga naranasan yan. Kay Daniel, wala siyang pinagsisisihan na anuman sa pakikipagrelasyon dito sa kanyang ex-boyfriend na ngayon. Isipin mo, kalahati na, di ba? Di ba naman? Kaya at napaka napakabait, di ba? Bago tayo magsimula, nag-uusap tayo na ang bait talaga ni ni Catherine kasi nasaktan pero hindi nanira. Alam mo yon, hindi nanira ng ibang tao kundi nagsalita lang siya kung ano yung nasa loob niya at ipinararating sa ating lahat na kailangan mag-move on na. Ito yung sinabi niya, that's almost half of my life that I would never regret, that would never trade for anything in the world. Wala po siyang maaaring ipalit na anuman sa mundong ito tungkol sa kanilang pagrerelasyon. There are 11 years that brought me joy, adventure, and the feeling of being home. Years that taught me the real meaning of unconditional love and friendship. He knew me more than anyone else. Isipin mo yon.
na si Daniel ang nakakakilala sa kanya higit kanino man. Diba? He was my first boyfriend. He was my comfort zone. He was my person. I will always have love for him. Di ba naman? At ito ang sinabi niya, like any other relationship, we tried our best to make it work. Hindi na po namin babasahin ng buo ito dahil milyon-milyon na po ang tumutok dito sa post na ito ni Catherine at ang pangingi niya ng dispensa sa kanyang mga tagahanga, sa tagahanga nila ni Daniel Padilla, na kung nasasaktan man po sila, ay higit din ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Pero ito po yung pangyayari ayon nga kay Catherine, na sinubukan naman po nila na pagdugtungin ang dulo at dulo, pero talaga pong hindi na natin maaasahan, lalo na kayong mga taga-suporta nila, na yung dati nilang pagtitinginan ay mababalik pa sa dati. Hindi na po maaari talagang mangyari yon. Yun ang diretso. Walang pagpapanggap at ayaw niya na magpanggap. Yun eh. Di ba? Gusto niya maging totoo sa ating lahat, na yun naman ang pinagpapasalamat natin sa kanila. Talaga, huli man at late na silang umamin, at least narinig na rin natin sa kanila ang pag-amin. Yun naman yun. Diba, nanay? Ito sabi ni Juris Doctor Channel, hanga po kami sa pagpapakatotoo ni Catherine. Yes, it took her a while to issue a statement dahil nanahimik muna siya. Pero ang mahalaga ay hindi siya nagsinungaling, kaya walang maibabato pabalik sa kanya. Napaka-grateful niya at wala siyang siniraan o binlame. Kaya lalo nating mamahalin at yayakapin si Catherine Bernardo. Totoo naman ito, di ba? Yung napaka-diretso, napaka-sincero, talagang Jamie Dacia, hindi pa muna namin masasabi yung mga tunay na dahilan ng paghihiwalay. Binubuo pa namin yung aming mga informasyon, yung mga detalye. Mahirap kasing magsalita kapag wala pa kaming hawak na anumang resibo. Lumabas ang strong personality ni Catherine sa ginawa niyang pag-amin sa hiwalayan nila ni DJ. Bawat binitiwan niyang salita ay moving. Ang galing, sabi ni Tita Julie Paras. At totoo naman yan, di ba? Okay, sa wakas ay umamin na rin sila. Pinaikot pa nila at pinaniwala pa nila ang mga tao na sila pa rin. Nakakalungkot din, 11 years na naging sila, nakakahinayang talaga. Sabi ni Tita Nene Olanday. Ayan, at sabi ni Gaison, grabe impact ng breakup. Mapabata, matanda, ultimo lalaki. Kagabi, huntahan sa tricycle, breakup nila ng Katniel. Sabi ni Gaison Magdadara. Ay, totoo yan. Kahit sa mga opisina po ng gobyerno ngayon, yung pamangkin ko nag-withdraw sa BDO. Bago ibinigay sa kanya yung kailangan niya, tinanong muna, pakitanong mo naman sa tita mo kung totoo na itong paghihiwalay ng Katniel. Ganun. Matindi talaga. Oo, nakakalungkot. Walang talaga. Okay. So sabi ni Sebastian, first day pa nga naman ng Disyembre, umami na ang Katniel sa breakup nila. Ay, nako, totoo yan oo. Ayan, at eto pa. Teka muna, Nay, napagtanto ko lang. Maaari kaya umamin na sa Catherine at sinigundahan namin ni Daniel kasi po pati ang mga magulang nila ay nasasangkot na. Maraming nadamay at merong lumabas